Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 2, 2026 at pag-usapan po natin ito pong isang DDS lawyer na mamaya na po natin papangalanan pero siya po yung nakikita ninyo sa ating screen. I do not know kung ito po ba ay sumasakay sa kasikatan ni Undersecretary Claire Castro kasi di naman nila maikakaila. Talagang sikat po ang tao na ito at yung potensyal na pagtakbo po nito sa darating na halalan sa 2028 kahit wala pa po itong planong sinasabi sa atin. Pero alam niyo naman mga tol na kung kwalifikasyon ng pag-uusapan sa pagkasenador, talagang pasok na pasok ito pong si Jose Claire Castro. Kaya nga naman tayo po ay bumuo ng grupo dito po sa ating Facebook page para hikayatin ito pong ating undersecretary na napakagaling sa kanyang trabaho bilang Palace Press Officer na lumahok sa halalan sa 2028. At marahil dahil po lumalakas ang panawagan ng taong bayan ng kanyang sana pag-participate sa darating na halalan, baka isa sa mga kadahilanan kung bakit siya tinitira ngayon ng mga DDS. At in this particular na topic, ito nga pong abogado na ito pinalalabas na mali yung mga naging pagsagot di umano nito pong si Jose Claire doon sa isang katanungan ng reporter during the Palace press briefing Pero mga tol, nagtataka talaga ako bakit ayoko sanang sabihin na ito pero nagtataka ako bakit pagka DDS kahit mga professional parang nagiging tanga. Nakakabobo ba ang pagiging DDS? Nakakatanga ba ang pagiging DDS? Comment nyo nga dyan mga tol. O pakisagot nyo na lamang po yung poll natin. Kasi dati, yung simpleng forthwith, anong nangyari? Isang senador, Senate President, yung forthwith, parang hindi niya malaman kung ano ang ibig sabihin. Ngayon naman, yung simpleng teksto ng konstitusyon na kahit sigurong kung sinong marunong bumasa ng Ingles at umunawa nito, mauunawaan kagad na ang tinutukoy po doon ay serious illness. Hindi mo kinakailangan maging abogado kung tutuusin para maunawaan yung tinutukoy, siya mismo ang nagbanggit ng probisyon ng konstitusyon Article 7, Section 12, nababasahin natin mamaya. Pero para mabigyan ko kayo ng buong konteksto dito po sa ating pinag-uusapan, balikan po natin ang mga pangyayari. Kailan po ba tinanong si Jose Claire ng isang reporter? I believe 3 or 4 days ago. At ito po yon. Pakinggan po natin. Dito pa nga lang tong reporter na ito, parang iba ang datingan Parang feeling niya tama kagad siya dahil meron lamang siyang source na isang doktor mula sa St. Luke's. Which is basically maling-mali po yun. Kasi sa ating pagkakaalam, ang confidentiality ng impormasyon ng mga pasyente, lalong-lalo na kapag ikaw ay doktor, ay utmost importance. Pinapahalagahan mo talaga yan. Hindi mo yan dapat i-reveal kung kani-kanino lamang. Pero dito, pinagmamalaki pa nitong nagtatanong na hindi daw chismis kung hindi source mismo niya, doktor mula sa St. Luke's. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ito. Maling-mali po yan. Hindi mo pwedeng i-cover ang isang sitwasyon sa pamamagitan ng baka ang pinangahawakan nitong reporter na ito yung SOTO law, na hindi pwedeng igiit kung sino yung source of information. Alam niyo ang pag-exercise ng mga karapatan, binabalanse po 'yan. Pero hindi na tayo magdedwell masyado diyan kasi ang punto lang naman natin dito, tama ba yung abogado para i-correct itong si Jose Claire? Ang sagot doon, mali. At ipapaliwanag natin yan maya-maya. Tuloy natin ang pakikinig po dito. Ay credible ito, although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo.
Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. Balikan natin yun ha. Hindi life-threatening. Nagpatotoo dyan mismo ang ating Pangulo. Kung life-threatening siguro ang nararamdaman ng ating Pangulo, maaaring hindi na talaga ito makatayo, makapagsalita man lang kasi napakaseryoso, di ba? Pero dito sa video na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang patotoo, una, dahil nga nagpapakalat ng fake news itong mga DDS, sinabi dito ng Pangulo na meron siyang diverticulitis. Sabi niya, huwag kayo masyadong excited ha. Balikan natin ito mga tol. Binibigay ko lang sa inyo yung tamang konteksto para mabara natin itong abogado nagmamagaling at ikinukorek si Yusek Blair Castro. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa atin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Highly exaggerated kasi gustong-gusto nila talagang pumalit na si Sara Duterte, no? At ang sitwasyon pa nito mga tol, nung inilabas ng palasyo itong video na ito, hindi matanggap ng mga Duterte supporter na maayos ang kalagayan ng ating Pangulo bagamat may magpagsubok na minor sa kanyang kalusugan. Pinalalabas sila ngayon na AI naman ito, no? Pero bago natin puntahan yung patunay na hindi po AI yung nakikita sa ating Pangulong Bongbong Marcos, punta tayo sa balancing pananaw. Kasi sasabihin ng mga DDS, hindi, kaya nyo lang sinasabi yan, tagapagtanggol kayo ng Pangulo eh. Ito si Doc Adam, kaibigan nito ni Attorney Randolph Lebayan, yung DDS lawyer, di ba? Si Doc Adam, disinterested ito sa politics dito sa Pilipinas. Mas interesado siya na i-educate ang kanyang mga mambabasa at manonood sa kalagayang pangkalusugan nila. At basahin natin kung ano po yung sinasabi niya tungkol sa diverticulitis. Noong January 23, 2026, nag-post ito pong si Doc Adam. Sabi niya po dito, may balita na si Ferdinand Marcos ay may diverticulitis. At dahil dito, may nagsasabi ng nakamamatayan, hindi na siya pwedeng maging presidente, wala na siyang lakas. Mga Duterte supporter ang nagsasabi niyan para mas maging maliwanag sa atin lahat, ano? Kasi di naman niya sasabihin ng mga kakamping katdilaw, no? Tiyak ako na DDS lamang ang nagsasabi niyan at kitang-kita natin yan sa daan-daan nilang post kaliwat kanan sa social media. Post muna. Medical facts. Diverticulitis ay pamamaga o impeksyon ng maliit na bulsa sa bituka. Common ito, lalo na sa may edad. Ilang taon na si Pangulong Bongbong Marcos? 68 years old. Symptoms, sakit ng tiyan. Usually sa kaliwa, lagnat, bloating, pagbabago ng dumi. Treatment, karamihan gumagaling sa antibiotics, pahinga, at diet. Lahat po yan, syempre, sinasabi at ginagawa ng mga doktor at ng ating Pangulo. Kaya nga po siya nag-rest for a week. Hospital care kung severe. Hindi naman severe, nakita naman natin yung situation. Surgery, rare. Important, hindi ito cancer, hindi ito disability, hindi ito death sentence. Kung ayaw mo sa leader, okay lang. Wag gawing medical. Ay, sorry. Mga kaibigan tayong bingot. No? Pasensya na kayo mga tol, yung mga kaibigan kong bingot. Pero hindi ko nilalait yung pagkabingot ninyo.
Kaya ako ginanon yung sarili ko ngayon. Meron kasing nagpapakalat ng fake news na bingot kung ano-ano sinasabi sa kanyang social media account na kasinungalingan. Baka pwede nyo i-call out. No? Kung ayaw mo sa leader, okay lang. Opinion yan. Pero huwag gawing medical misinformation ang argumento. Ngayon, balik tayo dito sa sinasabi nilang AI. Talaga nga naman ng mga DDS, porkit nakita nila yung pruweba na si Pangulong Bongbong Marcos ay malakas at sinasabing diverticulitis lamang yung kanyang naramdaman, AI na daw. Pati yung mga picture na nirelease ng Malacanang na siya'y nagtatrabaho kasama ang mga gabinete, even yung pagpapanumpa sa pagiging 4-star general ni General Jose Melencio Nartates Jr., ang ating Chief PNP, sinasabing AI daw. Naku, ng teteng talaga kayo. Ngayon, para patunayan na hindi AI, syempre nagkusa si Yusek Claire Castro at binisita niya muli ang ating Pangulo. Makatapos, kung di tayo nagkakamali, parang activity yon sa Pasig Esplanade. Esplanade? Ano ba ang tamang termino doon? Okay, ito, pakinggan natin. Sir, anong nainundog? Ang gulo mo. Ang pangalan ito, si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tutapit ko, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa sinita niya. Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, huwag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sekdi. Hindi na natin tatapusin yan. Puntahan na kagad, bubuuin. Puntahan na kagad natin yung huli. Na ito po hindi AI. Yan, no? Nag-selfie pa nga si Yusek Claire kasama si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ano na? Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, Yeah. using my cellphone, Oh. AI. Bakit naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir? Kaya ba, sir? Ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi Wow, po AI. namayo talaga ako. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayat ako. Dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya na nga, nanatilit na nga ako ng steak. perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Mga fish balls, ang dami po. Ang dami po natin. Ang saya-saya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo lang naman ang mga bitter, mga tangang Duterte supporter. Uulitin ko, mga tanga kayo. At unfortunately, may mga supposed na mga matatalino sa inyo, tinatanga naman kayo. No? Sino siya? Itong abogado na ito, Attorney Mike Operario. Isang abogado. Dapat tama ang sinasabi mo sa harapan ng mga manonood mo. Pero ang pinaguhugutan mo ng maling impormasyon, yung isang tanong ng reporter dito. No? Tuloy natin ang pakikinig dito, mga tol. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po
alam nyo sa punto na yan, paunahan ko na kayo no? Ako, hindi ako abogado. May mga kaibigan tayong abogado, nagtatanong tayo. Pero readily available ang ChatGPT, ang AI ngayon. Tanungin mo lamang, sasagutin na kagad Ngayon, i-compare mo sa mga kaibigan mo kung tama yung sagot ni ChatGPT. Unang-una, walang partikular na batas na nagmamandato na magbigay ng medical bulletin ang Pangulo ng Pilipinas sa kung sino. Kahit media ka pa o kahit sino sa publiko. O, bago tayo magpatuloy dyan, tuloy muna natin ang kakulitan nitong reporter na ito sa pagtatanong kay Yusek Claire. Kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question. Okay? Tama si Yusek Claire doon. No? Mas reliable, ikaw mismo ang nagsasalita dahil katawan mo mismo yon. Ano? At merong mga pinaguhugutang legal na basihan yan. Pero bago natin basahin ang tulong ni ChatGPT, pakinggan ninyo ang panlilinlang na ginagawa nitong si Attorney Mike Operario. Uulitin ko this is my opinion. Para sa akin, panlilinlang ang ginagawa mo, Attorney Mike Operario, sa iyong mga manunood. Kasi babasahin nyo na lamang yung mga comment dito ng mga tangang Duterte supporter, kitang-kita nyo, nalilinlang sila Abogado ba talaga itong si Auntie Claire or abugaga lang, sabi nitong Maria Teresa Roble. Sabi nitong Sep Camara, wala sa ayos mga nasa administrasyon ngayon. May mga pinag-aralan pero mga hangal po. Ang taas pa naman pagkakakilala ko lalo na sa attorney. Pero si Auntie Claire, sinisira reputasyon bilang attorney. Highs, real talk. Anak ng teteng, nagkakabaligtad ang pangyayari. Dahil sa panlilinlang na ginagawa ng ilang mga DDS na supposed dapat nagsasabi ng kanilang karunungan, ng kanilang expertise sa harapan ng kanilang mga manonood, nililinlang nila, nililigaw nila. Kaya ganito yung nangyayari, mas nagiging tanga yung mga manonood nila. Pakinggan ninyo kung paano tinatangan nitong si Attorney Mike Operario yung kanyang mga manonood. Tama nga ba si Claire Castro na ang Pangulo ang siyang may pangunahing karapatan na mag-report ng kanyang medical na kondisyon dahil sabi niya, katawan naman daw niya ito. Pag-usapan natin yan ngayong hapon na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kamakailan lamang ay napanood natin itong naging viral video nito ng tanungan sa Malacanang during the Malacanang press corps briefing na kung saan isa sa mga reporters ang nagtatanong kay Claire Castro kung hindi ba sila maglalabas ng medical bulletin about the condition of the president. At sinabi niya na sila naman rin nagpapalabas ng medical bulletin, pero sabi nung reporter, mas maganda kung doktor. At sabi naman ni Castro, mas mainam na daw, mas mainam pa yung presidente mismo ang nagbibigay dahil katawan naman daw niya po yun yung apektado rito. Tama po ba siya? Well, ang nangyari lang kay Claire Castro ay ipinakita niya either yung kawalan niya ng kaalaman tungkol sa requirements ng konstitusyon o di. Wow. Kawalan daw ng kaalaman hinggil sa requirements o isinasaad ng ating saligang batas. Locus talking Lawyer to mga tol Lawyer to. Ako di ako lawyer. Pero makikipagpitpitan ako ng bayag na mali siya kahit hindi ako lawyer. Kaya ay tahasan niyang nililigaw ang sambayan ng Pilipino tungkol sa actual na medical na kondisyon ng Pangulo. Bakit natin sinabi yan? It's because doon po sa Article 7, Section 12 on the Executive Department, binibigyan doon ng responsibilidad ang Malacanang o ang Executive Department na ipaalam sa Kongreso at sa publiko ang actual na medical na kondisyon ng Pangulo. At pag sinabi mo, Attorney, saan teksto ng konstitusyon sinasabi na binibigyan ang Malacanang ng kautusan ng saligang batas, partikular na mag-report ito sa kalagayang pangkalusugan ng ating Pangulo? Saan? Saan banda? Sana makarating sa iyo to.
Saan banda? Word by word. Kasi hindi naman kami ang nag-state ng provision ng Constitution. Ikaw mismo eh. Tuloy muna natin bago ko ipakita sa inyo kung ano sinasabi ng Constitution tungkol dito. Actual na medical na kondisyon, hindi mo pinag-uusapan din yung pakiramdam. Masakit ba ang iyong leeg o ikaw ba ay nadudumi o hindi ka madumi. Hindi po ganun yun. Ang requirement po doon is for us to declare and truthfully kung ano yung actual na medical na kondisyon. Tama Na ba tama po yung reporter. Tama ba siya? Tama ba yung reporter? Mali. Mali. Excited na ako masyado pero tapusin na nga muna natin to mga tol. Doktor lamang po ang makakagawa niyan. Kagaya po sa Amerika, na kung saan ipinatan yung ating constitution. Nako, eto na. Yung mga panliligaw na ginagawa. Ang tawag yata dito sa ganitong sistema, gaslighting eh. Biruin mo, iyahalin tulad niya, porket pinapattern ang maraming mga batas, partikular din ang ating saligang batas, sa mga sitwasyon sa Estados Unidos. Focus ka rito, attorney. Huwag mong linlangin ang mga manonood mo dahil ganito yung nangyari sa Estados Unidos. Kasi ganun yung sinasabi niya rito, mga tol eh. Magbibigay siya ng mga halimbawa na nangyari sa Estados Unidos, kaya dapat sundin natin yon at i-apply sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kapag po may sakit ang Pangulo, required po sila that they update the public with the regular medical bulletin. At doon sa Section 11 of Article 7 ng Konstitusyon, actually, kapag ang President is temporarily incapacitated, halimbawa nga siya, sakit o under coma, or whatever condition na hindi niya kayang i-perform ang kanyang function, dapat magsumiti sila ng pasubali o ng notice sa Kongreso tungkol dito. Kung hindi niya po ito gagawin, ay yung kanyang cabinet secretary, majority of the cabinet, can write Congress and tell them of the actual condition. Kung magkaroon ng conflict between sa deklarasyon ng Pangulo at yung gabinete, pwedeng yung Kongreso mag-determine kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Sige. In this condition, well, Section 11 pala yung ginamit niya na binabanggit niya. Akala ko Section 12 eh. Dalawang provision ang sinabi niya sa Section 12 saka Section 11. Pupuntahan natin maya-maya mga tol, isa-isa. At sa ating pagkakaalam, may nagsabi diyan na naglabas na daw ng video si Attorney Claire tungkol dito. Mamaya na natin panoorin para hindi maging bias yung opinion ko dito. Kasi pagka pinanood natin ngayon yung rebut ni Yuse Claire, magiging bias na yung opinion ko. Sabihin, hindi, umaasa ka na doon sa paliwanag ni Yuse Claire. One-sided na yan. Dahil siya mismo yung involved eh. Siyempre, pagtatanggol niya yung kanyang sarili. Lilinawin ko sa inyo, hindi ko pa napapanood ang video ni Yuse Claire. This is my opinion and siguro naman uulitin ko kung marunong tayong bumasa at umunawa ng Ingles, kahit Tagalog, pwede naman ipatagalog ang saligang batas, kaya nating i-interpret ito nang hindi naman ganun nangangailangan ng titulo ng isang abogado para maunawaan natin ito. Yun yung pinupunto ko sa inyo dito, mga tol. mukhang malabo nung mangyari ko sa kasalukuyan kasi imposible naman yung mga cabinet secretary ni BBM ay magsabi na may sakit yung aming Pangulo. Kung itatago yan, ay mas itatago nila. Pero the responsibility to give an update on the actual medical bulletin or medical condition of the President falls upon Malacanang. Hindi po ito option lang na parang i-report mo sa akin kung may lagnat ka o wala. O may sinat ako eh. Hindi po gano'n yun. Maling-mali itong sinasabi ng abogado na ito. Kasi mga inahalin tulad niyang mga sakit, mga minor lang eh. Dapat maunawaan natin na mayroong distinction sa saligang batas sa pagitan ng serious illness at saka yung mga binibigay niyang halimbawa. May lagnat lang ang Pangulo, masakit lang ang tiyan, kailangan bang i-report sa harapan ng publiko kung ano yung kalagayan niya? Kaya importante yan. At ang pinakamalupit dito mga tol, sasabihin itong abogado na ito na si Mike Ferrario, kaya daw po gano'n ang naging sagot ni Yuse Claire kasi ang vice-presidente si Sara Duterte. Meaning, politika. No? Sumagot si Yuse Claire dahil abogada siya at alam niya kung ano yung isinasaad sa batas at sa ating konstitusyon. Because the Constitution requires that the President, yung presidente natin, ay merong kakayanan na gawin ang kanyang mga tungkulin.
Kasi kung hindi niya magagawa ang kanyang tungkulin, dapat automatic mag-a-assume ang vice presidente. Yan na. At kagaya po halimbawa sa Amerika, no? Nung pong nabaril si Ronald Reagan, siya po ay nag-undergo ng surgery wherein he was placed under general anesthesia. The moment na sinaksakan ng Tandaan niyo yung sinasabi niya, serious po yan na medical situation. Kasi pag general anesthesia, makakatulog ka talaga. Ibig sabihin, yung possibility ng maaaring merong hindi magandang mangyari sa'yo nandoon, mataas. Depende sa sitwasyon. Ako, nung ako'y general anesthesia, pumirma pa ako sa waiver eh. May risk factor kasi yun. No? Kaya obligated. Pagka gano'n ang sitwasyon. Katulad ng sinasabi niya. Pero ang malinaw, hindi gano'n ang sitwasyon kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero binabanggit niya ang mga sitwasyon na ito para liglangin yung kanyang mga manonood at obligahin ang ating Pangulo na dapat sabihin sa publiko na kahit diverticulitis lamang yung kanyang nararamdaman, obligasyon nito na ipaalam sa publiko. Tama ba siya? Mali siya. general anesthesia si Ronald Reagan and he was declared as out. No, out of tulog na siya. Automatically, George Bush Sr. Then, the Vice President, was sworn into office to act temporarily as the President. Ang purpose po niyan ay hindi nagkakaroon ng break in the chain of command because in the United States, the President is the one in control of the entire military. If the the Commander-in-Chief is down, kailangan merong automatic na mag-assume. That is the function of the Vice President. In this case, hindi nila magawa yan because the Vice President who will assume is Sara Duterte. And kaya hanggat maitatago siguro itong kondisyon ng Diyan na lumabas yung pagiging politically bias niya. Kasi si Sara Duterte, sinusuportahan niya. No? Pinalalabas niya na kaya naging sagot ni Yossi Claire dahil ang Vice Presidente Sara Duterte at kalaban sa politika. Kung hindi si Sara Duterte, hindi daw gano'n ang magiging sagot nitong si Yossi Claire. Ngayon, since siya naman po ang nagbabanggit, dahil abogado siya ng mga probisyon sa konstitusyon, puntahan natin mismo ang konstitusyon. Sabi po ng Section 12, in case of serious illness of the President. Mga tol, kailangan ba natin maging abogado para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng binasa ko? In case of serious illness of the President. Ang linaw. Serious illness po ang pinag-uusapan dito. The public shall be informed. Inuutusan. Siyempre, shall lang ginamit eh. No? Be informed of the state of his health. Sino-sino ang mga dapat na mag-inform sa publiko? The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. At yung binabanggit niya, o sige, mag-agree ako dun sa sinabi niya, kasi Section 11, akala ko naman di niya babanggitin yung Section 11 eh. Pero mahaba ito, di na natin babanggitin. Na sinasabi niya kanina na dapat ang Congress within 10 days, blah, blah, blah. O tama, I agree with that. Pero ang punto, yung pinaka-konteksto ba ng sinasabi nitong si Attorney Operario ay tama? Mali. Maling-mali. Napakasimple lang. Magtanong tayo kay ChatGPT at ito ang sagot niya. O, pinost ko na ito sa ating Facebook page. No? Nagtanong ako kay ChatGPT. Ano ang Supreme Court decision kaugnay ng paglalabas ng medical bulletin ng Pangulo ng Pilipinas? Yung kasi ang sitwasyon eh. Ang pinupursigi dito nitong si Attorney Mike Operario, dapat mag-provide ng medical bulletin sa publiko in all cases. Parang ganun eh. In all cases sa medical health ng Pangulo ng Pilipinas. Which is maling-mali. Ang linaw sa binasa natin na hindi in all cases, kung hindi serious illness lamang. Ang pinakamahalagang batayan ayon sa sagot ni ChatGPT at posisyon ng Korte Suprema tungkol sa paglalabas ng medical bulletin ng Pangulo ng Pilipinas ay nakaugat hindi sa isang batas na nag-uutos, kundi sa konstitusyon
mismo. Batayan, 1987 Constitution, Article 7, Section 12. In case of serious illness of the President, uulitin ko, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Paninindigan ng Korte Suprema. Una, walang otomatikong obligasyon na maglabas ng medical bulletin. Attorney Mike Operario, i-debunk mo ngayon kung mali itong sinasabi ni ChatGPT sa pamamagitan ng legal na basihan. Hindi ng opinyon mo lamang bilang abogado at hindi ng pagkukumpara ng sitwasyon sa nangyari sa Estados Unidos, which is napakalayo ng comparison dahil serious illness talaga yung nangyari sa presidente ng Estados Unidos compared dito sa atin, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, ulitin ko ayon sa Korte Suprema, hindi obligado ang Pangulo o ang Malacanang na maglabas ng medical bulletin maliban lamang kung may serious illness. Attorney Mike Operario. Ulitin ko, ayon sa Korte Suprema, hindi obligado ang Pangulo o ang Malacanang na maglabas ng medical bulletin maliban lamang kung may serious illness. Kaya nga walang nakapwersa sa mga Duterte noong mga panahon nila. Di ba? Marami nagre-raise ng ganitong concern, comparatively speaking, during Duterte administration. For a week, for more than a week, hindi nagpapakita sa publiko si Rodrigo Duterte. Nagde-demand ang public maglabas ng medical bulletin. Naglabas ba ang Malacanang? Hindi. Kasi malinaw na walang nag-uutos kung hindi naman serious ang kalagayan. No? Hindi dapat maglabas ang Malacanang o ang Pangulo ng kanyang kalagayang pangkalusugan kung hindi ito serious. Dapat bilang abogado, mas alam mo yon, Attorney Mike Operario, ano ang minor at ano ang serious illness. Ibig sabihin, normal o minor medical conditions, walang sapilitang disclosure. Normal o minor medical conditions, walang sapilitang disclosure. Parang nagiging si Attorney Enzo ko ngayon, di ba? Pag napapansin niyo, shoutout kay Attorney Enzo. Kahit hindi natin kapanalig sa politikan, madalas nanonood ako diyan. Kasi ganun ko napansin yung kanyang trademark sa pagbablog paulit-ulit. Para tumatak sa kanyang mga manonood yung kanyang mga sinasabi. Kaya uulitin ko ulit. Ibig sabihin, normal o minor medical conditions, walang sapilitang disclosure. Serious illness, may tungkulin na ipaalam sa publiko. Attorney Mike Operario, kung serious illness ang pinag-uusapan, tungkulin ito ng Malacanang na ipaalam sa publiko. Ano ba yung diverticulitis? Sabi ni Doc Adam, hindi ito seryoso. Ikalawa, yung kine-question ng reporter, diskresyon ng Pangulo kung may serious illness. Ipinunto ng Korte Suprema na ang paunang pagtukoy kung serious illness nga ba ang kondisyon ay nasa Pangulo, hindi sa media, hindi doon sa reporter na nagtatanong na kinakampihan mo, hindi sa Kongreso na pinapaliwanag mo dito, at hindi sa atin, sa publiko. Attorney Mike Perar, sino to ulit? Attorney Mike Operario. Uulitin ko ulit. Attorney Mike Operario, pabulaanan mo ng basis sa batas kung mali itong sinasabi ng ChatGPT dito. Mamaya papanoorin natin yung vlog dito ni Attorney Claire Castro. No? Sabi pa dito ang paunang pagtukoy kung serious illness nga ba ang kondisyon ay nasa Pangulo, hindi sa media, Kongreso o publiko.
Hindi maaaring pilitin ang Pangulo na ilantad ang buong medical records dahil may karapatan sa privacy. At bilang abogado, dapat alam mo ito, Attorney Mike Operario. Walang batas na nag-uutos ng detalyadong medical disclosure. Abogado ka ba talaga? Attorney Mike Operario. Ilan taong ka na ba, Attorney Mike Operario? Mukhang mas matanda ako sa iyo eh. No? Ilan taong ka ng abogado? Attorney Mike Operario. Baka kinukulang ka lang sa pagbabasa. Kasi meron akong kaibigan, hindi ko nababanggitin kung nasan siya nagtatrabaho, pero isa sa mga sinusubok sa kanila kapag ka nagre-representa sila sa harapan ng Korte Suprema ay ang kanilang pagiging voracious reader. No? Kailangan kasi pagka nandoon ka pala, kailangan talaga masipag ka magbasa, basa ka ng magbasa, basa ka ng basa. Dahil pag humarap ka sa Korte Suprema, sa kanilang hearing, magkakaroon na kayo ng idea kung anong organisasyon tinutukoy ko. Kaibigan ko, isa doon. Susubukin ng, parang china-challenge sila ng mga magistrado. No? Kung gaano kalalim ang kaalaman nila sa pagbabasa. Kalalim nila sa batas dahil sa dapat mapagbasa ka. Ikaw ba, Attorney Mike Operario? Hindi naman ako abogado kaya okay lang sabihin to. No? Wala akong etiketang sinusunod sa mga kapwa-abogado. Attorney Mike Operario, inaasar lang kita. Baka mapikon ka. O, balik tayo dito. No, mapagbasa ka ba, Attorney Mike Operario, bilang abogado? Kaya maaring hindi mo alam itong alam ng ChatGPT. Sabi kasi ng ChatGPT, walang batas na nag-uutos ng detalyadong medical disclosure. Ikatlo, hindi absolute ang right to know. Kayong mga Duterte supporter, in-apply nyo ito kay Rodrigo Duterte during the time of his presidency. Diba? Huwag kayong maging ipokrito. In-apply nyo ito. Itong ikatlong paliwanag ng ChatGPT, hindi absolute ang right to know kasi hindi nyo matanggap na tinatanong ng publiko ng mga panahong hindi makita si Rodrigo Duterte at napapabalitang may masamang kalagayang pangkalusugan. Yan ang ginagamit nyo noon. Tapos ngayon, gagamitin nyo kay ayaw nyo gamitin kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi absolute ang right to know. Kinilala ng Korte Suprema na may karapatan ang publiko na malaman ang kalagayan ng Pangulo. Ngunit, hindi ito nangingibabaw sa karapatan sa privacy. Kawalan ng malinaw na batas na nag-uutos ng regular medical bulletin. Kaya, Attorney Mike Operario, total mukhang hindi mo alam ang batas na ito, sabihin mo sa mga DDS senators and congressman, magpasa ng batas para magkaroon ng kaukulang regular medical bulletin. Ang disclosure ay limitado lamang sa kinakailangan, hindi sa buong medical history. Ikaapat, layunin ng disclosure ang stability ng pamahalaan. Nilinaw ng Korte Suprema na ang dahilan ng Article 7, Section 12 ay tiyakin ang continuity of governance, maiwasan ang constitutional crisis, hindi para sa chismis, political na pressure, o media speculation. Kahit gamitin ng reporter na yon na ang kanyang source ay doktor mula sa St. Luke's, still media speculation yon, Attorney Mike Operario. Ngayon, ano ang buod ng Supreme Court Doctrine? Walang batas na nag-oobliga ng regular o detalyadong medical bulletin? Check. Disclosure ay required lamang kung may serious illness? Check. Ang Pangulo ang unang magpapasya kung may serious illness? Check. Tama si Attorney Claire Castro. May karapatan pa rin ang Pangulo sa medical privacy? Check. Ang impormasyon sa publiko ay limitado at functional, hindi exhaustive. Simpleng paliwanag, hindi obligadong maglabas ng medical bulletin ang Pangulo
maliban kung may seryosong karamdaman na nakakaapekto sa kakayahan niyang gampanan ang tungkulin. Ang tanong ko sa iyo, Attorney Mike Operario, since hindi ka abogado, since hindi ka doktor, parehas tayo, ano ba ang diverticulitis? Seryosong kalagayan ba ito ng isang taong dumaranas nito? Ang sagot ni Doc Adam, hindi. Hindi. Kaya nga sabi niya, kung ayaw mo sa leader, okay lang. Opinion yan. Pero huwag gawing medical misinformation ang argumento. O ngayon, puntahan natin ang vlog ni Yussi Claire Castro. Kasi pag pinanood ko kagad sa inyo to, tawag dito, mababayas ang aking opinion no? Ngayon, pakinggan natin ano ang depensa ni Yussi Claire. Tama kaya, parehas kaya doon sa pinaliwanag ng ChatGPT sa atin o yung simpleng interpretasyon natin dito sa pagbasa sa konstitusyon? Uulitin ko yung sinabi ko kanina, yon ay base sa aking interpretasyon at tulong ni ChatGPT. Kaya walang bias doon. Pero ito, syempre, may bias dito dahil ang nagdidepensa dito, yung taong involved mismo, si Yussi Claire. Pero ang tanong, tama ba? Malamang tama kasi sabi nga natin kanina, tama si Yussi Claire Pakinggan natin ito mga tol. Iparating sa kanyang mga viewers na nung sinabi natin sa isang reporter, na di ba ang sabi kasi ng isang reporter ay mas magandang doktor na ang magsabi kung anong kalagayan ng Pangulo. At ang sabi ko ay katawan naman ito ng Pangulo. Naalala ko yung isang tangang DDS Nakipagdebate sa akin. No, inamon ako. Pinakyat ko. Nak ng teteng na yan. Nung nagpapaliwanag, out of line na yung kanyang mga sinasabi. Nagsusuklay-suklay na lang ako. Kaya habang nanonood tayo kay Yussi Claire, magsuklay na lang ako. Pero kasi mukhang kinat niya yung kanyang statement. Hindi niya nakita siguro yung kabuuan ng briefing na yon. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ang St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinion kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin siya sa iba-ibang activities, katulad po ng oath-taking, sa harapan po mismo ni General Nactates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Balikan natin yung sinabi ni ChatGPT doon sa sinasabi ng reporter. Ano ang sinasabi bago natin ipagpatuloy yan? Ang paunang pagtukoy kung serious illness ayon sa Korte Suprema, nga ba ang kondisyon ay nasa Pangulo? Tama si Yussi Claire. Mali yung reporter. Mali ka, Attorney Operario. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Ang pinag-usapan dito, kung hindi ba magbibigay ng medical bulletin ang ospital. Ang sabi natin, hindi ito serious illness. Tama. Dahil sa konstitusyon naman, kapag serious illness, diba, ay doon dapat magbigay ang Pangulo, diba? At ipaalam sa publiko yung state of his health. Pero kahit hindi serious illness, mga ka-clear, nagbigay na tayo ng abiso
ng advice kung ano ang nangyari sa Pangulo. Nung madaling araw, hindi ba na-ospital siya, nung umaga na yon ng briefing, ay sinabi natin kung ano yung naging kondisyon ng Pangulo. At nagkaroon pa tayo ng video na sinabi. Yan ang difference sa pagitan ng Duterte administration at saka ng Marcos Jr. administration. Sa Duterte, wala, lihim lang, di ba? Natatandaan niyo yun, almost a week or more than a week. Nasa serious question ang health ni Rodrigo Duterte. Nag-anunsyo ba kahit papaano ang Malacanang noong mga panahong yon? Hindi. Talagang iniiwasan nila. Ito kahit paano, ipinaalam. Hindi pala kahit paano, ipinaalam talaga ng Malacanang kung ano ang sitwasyon ng ating Pangulo kahit hindi yan serious illness. Sabi mismo ng Pangulo na yung kanyang sitwasyon ay hindi life-threatening. Okay, ipakita natin ito muli, mga ka-clear ha? Ipakita natin ito muli. Ikita nyo sa kanyang Facebook account na siya ay DDS. So siya ang nanliligaw sa kanyang mga viewers. Dahil hindi daw natin ipinapaalam ang kondisyon ng Pangulo sa ating mga kababayan. So most probably bulag siya o nagbubulag-bulagan dahil mismo nung araw na yon, nung nakauwi na ang Pangulo mula sa pag-check up ng doktor sa St. Luke's. Ay, by the way, mga tol, naka-live tayo sa 3 destinations sa Top 1 Live Vlog, saka Top 1 Updates. Huwag niyong kalimutang mag-like. Mga Duterte supporters na tanga na nanonood sa atin, mag-dislike kayo. Sa mga Top 1 mag-isip na sumusuporta sa ating gobyerno at sa ating Pangulo at sa ating programa, huwag niyong kalilimutang mag-like. Ay, sinabi na natin kung ano naging kondisyon. And that day, nakausap din natin sa video. No? Nag-video tayo kasama ang Pangulo. Sige, pakinggan muna natin. Share ko lang to. So nakakaawa po yung mga ganito, abogado pa man din, pero hindi po updated. Pulong Bongbong Marcos matapos ng ospital nitong Miyerkules. Wala rin daw dapat ipag-alala ang publiko dahil dala lamang daw ito ng kanyang edad at stress. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, The rumors of my death are highly exaggerated. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga masyado raw na-excite sa kanyang pagkakasakit. Kahapon, kinumpirma ng palasyo na nagpalipas ng gabi ang Pangulo sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City matapos makaramdam ng umano'y discomfort. Dahil dito, si Executive Secretary Ralph Recto muna ang humalili kay PBBM sa awarding ng 10 outstanding young men sa Malacanang kahapon. Pero sabi ni PBBM, walang dapat ipag-alala ang publiko. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are. Ito, singit lang ako, out of topic. Mas lalong mag-iinit ang ulo ng mga tangang Duterte supporters dito. Kasi lang, kinakabahan ako dito sa aksyon ng Makabayan Block eh. Masyadong maaga, February 2. Sinampahan na po ng impeachment complaint si Sara Duterte. Ngayong araw po na ito, February 2. Next topic po natin yan, alas 10 ng umaga. Naku, mukhang hindi na natin matatapos ito. Anyway, tapusin natin ito. Mag-a-adjust tayo ha. Pagkatapos kasi gusto ko mabuo itong vlog ni Yusek Claire. Gusto ko mapanood kung ano yung opinion niya dito. No? Pagkatapos ng live natin dito, talon kagad tayo sa next live natin. Heavily stressed and people are, I have to admit, growing old. Ayon sa Mayo Clinic, ang diverticulitis ay pamamaga ng diverticula o yung maliliit na pouches digestive tract. Nagdudulot ito ng biglaang pananakit ng tiyan at irregular bowel movements. Bukod sa edad, posibleng sanhin nito ang diet na kulang sa fiber at sobra sa taba, bisyo gaya ng alak at sigarilyo, at anti-inflammatory at opioid medications. Pwede lamang itong mapalala ng stress. Aminado naman si Pangulong Marcos na pinaghihinay-hinay siya ng kanyang doktor. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa atin yun. Pero paano naman gagawin yun? Ang dami trabaho. Sa ngayon, nagbalik Malacanang naman na si PBBM at humarap sa mga pribadong pagpupulong. Pero hindi na rin muna siya tumuloy sa dadaluhan sana niyang aktibidad sa Ilocos Norte ngayong araw. So, ito na abogado, pero DDS. Mukhang hindi updated sa balita. Ang Pangulo mismo nagsabi kung ano yung naramdaman niya. At sinabi ng doktor, kailangan niya magpahinga. Pero hindi kaya. At sinabi niya na hindi life-threatening yung kanyang sakit. Yung kanyang naramdaman. Of course, may naging pain. Diverticulitis.
Pero that's not life-threatening. So ano sinasabi ni MO na DDS na lawyer? Ang sinabi niya ito, mga kaklir, ha? Ayon daw sa Constitution. Papakita ko, share ko sa inyo. Okay? Ito, Section 11. Whenever the President transmits to the President of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as acting President. Kaya nga siguro ito yung mga DDS na excited na si Vice Presidente na ang umupo bilang Presidente. Kaya ginugulo nila yung issue. Maliwanag na ang Pangulo nagsalita kung ano ang kondisyon niya at ano yung naramdaman niya. So, nandoon ba? Kailangan ba siyang magkaroon ng written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office? Of course not. So, sinabi kasi nito, na abogado na DDS, sinabi niya na nung sinagot ko daw, na katawan naman ito ng Pangulo. Kasi ang sabi ng isang reporter, na hindi ba mas magandang doktor ang nagsasabi ng kanyang kondisyon? Sabi ko, katawan niya naman yon. At hindi kailangan ng medical bulletin dahil hindi ito serious illness at sinabi na ng Pangulo na hindi life-threatening. So, doon niya kinat. Wala siyang binanggit tungkol dito. At sinabi niya ngayon na malamang daw na hindi ko alam ang provisions ng Constitution or kaya inililigaw ko ang taong bayan. Sino ba talaga ang nanliligaw sa taong bayan? Unang-una, sino bang gumawa? Hindi ba mga kaalyado nyo ang gumawa ng fake na medical report? Para ipakitang malala ang Pangulo? So, sino ba talaga ang nanliligaw? Abogado pa man din to. Ito dapat yung mga nati-check na monitor ng Supreme Court. Hindi ba? Gagawa ng fake news para satisfy nila yung kanilang mga kaalyado, pero nambubulag na ng katotohanan. Mga ka-clear, okay? So definitely, hindi natin pag-uusapan yung written declaration. Gusto ko lang diinan yung sinabi ni Yusek Claire. Attorney Mike Operario, hindi ka naman pinapangalanan dito ni Yusek, ako na magpapangalan sa'yo. Attorney Mike Operario, wag mong bulagin ang mga manonood mo. No? Abogado ka. Dapat di ka nagsisinungaling. Kasi pag sisinungaling yan O baka lang hindi mo alam yung tamang interpretasyon. Na kanyang binabanggit dahil wala naman doon sa kondisyon ng Pangulo na sasabing he is unable to discharge the powers and duties of his office. Nakakapag-report pa nga Diba? Nakakapag-meeting. So, ano itong sasabihin na lawyer na DDS? Ito pa, mga ka-clear. Punta tayo sa Section 12. Section 12, this is article, para di kayo maligaw, 7, Executive Department. Kanina binanggit niya, Section 11. Pero hindi niya binanggit ang Section 12. Sasabi niya lang dito, unable to discharge the powers and duties of his office. Wala dyan sa sitwasyon na yan. Si Pangulong Marcos Jr. So, hindi to applicable. So, dito tayo sa Section Mukhang na-miss ni Yusek Claire. Correct lang natin yan. Na-miss siguro ni Yusek Claire yung vlog. Pero binanggit naman nung Section 12. Ito yung binanggit ko. Nung tanong yung reporter na yun, sabi ko, hindi kailangan na medical bulletin dahil walang serious illness na pinag-uusapan. But, nag-i-inform kami sa publiko kung ano ang estado ng kondisyon ng Pangulo. Diba? So, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Wala pa nga serious illness in-inform na namin Diba? Kung ano yung naging condition niya, so wala ditong paglilihim. So ano sinasabi ni attorney na abogado? Gusto kong ipagdiinan binanggit ni attorney Operario, yung Section 12, yung provision ng Section 12, Article 7. Pero, gusto ko lang idiin sa inyo, para siyang hindi abogado sa pag-i-interpret nito. Nakalulungkot mga tol, sa totoo lang. Isang abogado, minention ang provision ng Constitution Section 12, Article 7,
pero parang hindi niya alam yung sinasabi niya base sa sinasabi ng konstitusyon. Abogado yun, ha? Gradong DDS. Na kailangan every now and then may medical bulletin na ipapalabas. May serious illness ba? Di ba wala? O yan ang nasa konstitusyon. Pero every now and then, di ba nag-update kami? Kahit kanina, mga kapil. Nakadalawang pakikipagkita na ako kay Pangulo para ma-video siya at makita ng taong bayan kung anong sitwasyon niya. Kanina, nagsalita rin siya. Di ba? Sa kanyang vlog. So, anong paglilihim dito, MO? Di ba nakakahiya kayo na kayo gumagawa ng mga kwento-kwentong tahi-tahi o tahi-tahing kwento para lang ma-boost yung ego nyo para mapakita na dapat nang humalili ang vice-presidente? Sabi nga ng Pangulo, masyado yata kayong excited. Okay, ito pa malamang hindi niya to alam, mga kaklear. So, dapat alamin mo to, mga kaklear, Attorney MO, dapat malaman mo to. Okay? Under the Philippine law, the president's medical condition must be declared primarily in cases of serious illness. Alam mo yan, sinabi ko na yan. Article 7, Section 12. Okay? So, ito. Mga kaklear, hindi ba dati ang daming absences nitong si dating Pangulong Duterte? Ito na. Kailan to? May 17, 20. Matatapik pala ni Yusik Claire, ano? Kasi ako naalala ko lang, hindi ko naman talaga napuntahan na. At least na-share sa atin ni Yusik Claire dito. No, kasi sa pagkakatanda ko talaga, mga tol, ang daming mga naging katanungan noon, hindi makita si Rodrigo Duterte for more than a week. At least dito na-share. 19. Okay, ito mga kaklear, Yan. Ito mga kaklear, tingnan nyo to, Ayan, tingnan nyo to. Duterte says his 2-week absence from public eye intentional. May kinibo ba kayo dito dati? In a pre-recorded address aired last Monday, his first since March 29, the 76-year-old Duterte spewed scathing remarks against those who questioned his whereabouts and insisted that he remains fit to perform his duties as president. Pero 2 weeks na wala. Diba? So, sa ibang mga pagkakataon na siya nag-absent, may nagsampa ng kaso. Okay? Kasi napapadalas ang kanyang pag-absent. Okay? Di natin alam kung nag-take ba siya ng so di natin alam mga kung nag-take siya ng fentanyl o at the time ay nagbiruan na siya na inaamin naman yung ginagawa niya dahil siya ay matanda na daw at sa sobrang trabaho ng pagiging presidente, kailangan niya mag-take ng marijuana. So, may nagsampa ng kaso sa kanya mga kaklear. Okay? Ito yung kaso. Sinabi na kailangan daw niyang i-disclose ang kanyang health records. Attorney MO, baka hindi mo alam tong kasong to, So, dapat malaman mo to para hindi naman nakakahiya yung mga sinasabi mo sa iyong viewers. Okay, dito mga kaklear, papakita ko sa inyo yung decision ng Supreme Court. Okay? Ang sabi dito, yan. This is De Leon versus Duterte, mga kaklear. So, MO, basahin mo to. This case involves a petition for mandamus filed by Dino S. De Leon. Ibig sabihin, nire-require ka, no? Kasi pag sinabi natin mandamus, mga kaklear, it's an extraordinary court order issued by let's say, court, no? Issue ng Supreme Court commanding, no? Inuutusan yung tao, subject matter ng case, na gumawa ng bagay na mandatory, no? Kung kinukumanduhan siya na gawin niya ito. Yan yung mandamus, yan yung mandamus. Para bang, kasi yun yung request yun yung petition Gawin mo to. So, ang pinapagawa sa kanya i-disclose mo yung medical records mo o yung history mo, medical history mo. Yan. So, yun yung petition, mga kaklear. Yan yung petition. Okay? So pasok tayo dito, mga kaklear. Ito tayo, diba? Ito yung summary, mga kaklear. Okay. This case involves a petition for mandamus filed by Dino S. De Leon against President Rodrigo Roa Duterte and the Office of the President. The petitioner sought to compel the respondents to disclose all medical and psychological examination results. Yan medical and psychological examination results, health bulletins, and other health records of President Duterte since he assumed office.